niya upang pabulaanan na wala silang kasalanan. Mahirap magmahal mula sa malayo. Ang ikalawa nating tagapagturo ngayong hapon ay ang kipungin. Hindi pwedeng manahimik habang nagparusa. Alam niyo po, noong unang panahon, para malaman ng mga tao na may kipungin, kailangan nila magsuot ng kampanilya o belo. Para lang sabihin na may dadaang kitungin. Kami po mga Fransiskano, alam namin sapagkat ang mga kitungin ang siyang naging simbolo ng pagbabago ni Francisco. Narinig niya ang kampanilya at mismo nakaharap niya ito. Ngayon, ano ang tinuturo ng kitungin sa atin? Hindi tayo pwedeng manahimik sa ating pagdurusa. Hindi pa ba sapat yung mga nangyari na marami tayong mga kababayang pinagpapatay dahil lang yan sa gera kontra laban sa droga? Ilan ba yung mga nilista, pinagbintangan, at hanggang ngayon pinabubulaanan pa rin kung ilan ang numero? Awa ng Diyos, meron tayong ipinanalong kaso ni Ian de los Santos. Pero kung wala pang CCTV, baka kahit isang kaso, wala tayong pinanalo. Ilan ba sa mga magigiting nating liderato na pag nagsasalita ng katotohanan, araw-araw sinisiil? Hindi pa ba sapat yung mga nakulong para sa katotohanan? Ito ay isang sistema na kung hindi tayo mananahimik bilang isang sambayanan, ito rin ang ipamamana natin sa ating mga anak na ngayon, ang iniisip nila, okay naman kasi ang gobyerno, okay naman kasi ang bansa, dahil nakikita nilang kaya natin makipagsabayan sa teknolohiya. Pero ang totoo, napakalayo pa ng dapat natin gawin. Dalawang itinuturo sa atin ngayong hapon. Mahirap magmahal ng malayo. Mahirap manahimik habang nagdurusa. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kaya ba nating magmahal sa ating bansa kung nananahimik tayo? Ang masakit pa niyan yung mga nagrereklamo na kailan ba bababa ang presyo ng bigas? Kailan ba bababa ang mga bilihin? Kailan ba tataas ang sahod? Sila pang bumoto sa mga liberatong ito. Na hanggang ngayon, konting halaga lang, kayang baliktarin ang kanilang mga sikmura. Kaya malaki ang ating responsibilidad bilang isang mamamayan na kung talagang mahal natin ang ating bayan, katulad ni Jesus, lalapit tayo sa kitungin at kaya din natin sabihin, gagaling pa rin ang sambayanang Pilipino. Katulad ng kitungin, hindi rin tayo pwedeng manahimik sa ating pagdurusa na araw-araw pag nakikita natin kung gaano kalaki yung ginagastos na budget para pag-usapan yung mga kasinungalingan na pwedeng pakainin yung milyong-milyong mga Pilipino na nagugutom, habang araw-araw pinabubulaanan ng lahat ng mga akusasyon na tingin nila kaya nilang lusutan, nagkakamali sila. Narinig tayo ngayon bilang isang sambayanan na ang pagtugon at pagsagot sa mga paratang ay isang obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami na kailangan natin ng obligasyong moral. Kaya kami mga pastol ninyo na naninindigan at naniniwala na kailangan natin ng obligasyong moral sa panahon ito, ay kayang tumayo at lumapit sa ketong na ito. Samahan niyo po kami. Huwag niyo kaming iwan. Huwag niyo kaming pabayaan. Kasama namin kayo sa dasal. Kasama namin kayo sa lahat ng hakbang na ating isinusulong. Pero hindi ito magtatagumpay kung katulad din ng maraming mga Pilipino, patuloy tayong magpapaloko, patuloy tayong mananahimik, at patuloy tayong magsasabing wala nang pag-asa ang ating bansa. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, kung ang ketong po ay meron ng kagalingan sa panahon na ito,
Huwag po tayong mawala ng pag-asa na ang bayan natin ay gagaling din. Huwag po tayong mapagod sa pagsasalita. Huwag po tayong mapagod na kumbinsihin yung mga karaniwang kababayan, yung mga tao na siyang apektado. Huwag po tayong mapagod na magdasal, magtirik ng kandila, sumama sa lahat ng mga rally, sa lahat ng mga misa, at kung ano-ano pa, para ipakita natin na katulad ni Jesus, pwede natin sabihin, gagaling ka pa sa bayan ng Pilipinas. Sa pagpapatuloy ko ng banal na pagdiriwang na ito, sa pagtanggap natin kay Jesus sa kanyang katawan ng dugo, ibulong natin sa kanya sa ating pagdarasal. Panginoon, katulad ng pagpapagaling mo sa kanya, nais ko rin maging daluyan ng kagalingan para sa sakit ng sambayanan. At hayaan mo na ako mismo, isang Pilipino, na nagsasalita, naniniwala at umaasa na magbabago pa rin ang Pilipinas. Kumapit lang po tayo. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po tayo magiging ganito karami kung kukunti lamang ang naniniwala sa ating hadikain. Hindi po ganito karami ang maglalahad ng kanilang sama ng loob, ng kanilang lamentasyon, ng kanilang pag-asa na sana isang araw, katulad ng kitungin, gigising din tayo at sasabihin natin, magaling na ang sambayan ng Pilipinas. Malayo na tayo sa korupsyon. At hayaan natin ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Amen.